Lord, pakiusap, dagdagan niyo po ang income ng negosyo ko sa palengke. Boss, kahit pariyanan po. Bakit ka nanlilimos? Kompleto ang katawan mo. Malaki ka pa nga dun sa empleyado ko. Matuto ka, magbanat ng buto. Naghahanap naman po ako ng trabaho. Wala lang po tumatanggap sa akin. Wala rin po akong hawak na pampuhunan para sa isang maliit na negosyo. Napilitan po ako malimbos ngayong araw. Kung pwede po, baka may mabibigay po kayong trabaho sa akin. Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Trabaho. Wala akong mabibigay sa iyong trabaho. Baka malas pa ang dalhin mo sa akin negosyo. Wala rin akong barya dito. Buti pa, sa ibang lugar ka naman limos. Pamilyar ka ba sa ganitong sitwasyon? May isang taong lumapit para humingi ng tulong. Pero imbis makareceive ng help, nahusgahan pa. O naranasan mo na rin ba yun? May kumakatok pero wala tayong maibigay na tulong. O minsan, mabigat sa atin na mag-abot ng kahit anong tulong. Kapatid, kung wala kang maibigay na pera o pagkain, meron pa rin tayong pwedeng ialok. Yun ay understanding at dasal. Iwasan natin ang manghusga. Instead, we can pray for that person na makahanap siya ng tulong mula sa iba at magkaroon siya ng kaginhawaan sa buhay. At kung tumanggi ka na tapos biglang kumurot yung konsensya mo, pakinggan mo yun. Baka si Lord na yung nagsasabi sa'yo na balikan mo yung taong yun, anak, tulungan mo. Yung story ng negosyante at beggar, inspired yun sa gospel ngayong linggong ito, the parable of the rich man and Lazarus. Kung tutusin, yung rich man, hindi naman siya masamang tao. Hindi niya pinaalis si Lazarus, hindi rin niya inapi si Lazarus. Pero saan siya nagkulang? Sa kawalan ng pakialam. He wasn't guilty of doing wrong, but of doing nothing. Sanay siya sa comfort, sa magagarang damit, sa araw-araw na handaan, hanggang sa naging manhid na siya na makita ang paghihirap ng kanyang kapwa, na literal naman na nasa harapan na niya. Tatlong bagay na pwede nating baunin ngayong week na ito. First, the danger of indifference. Kasalanan din ang walang ginagawa, lalo na kung may kakayahan ka naman na tumulong. Kapag yung focus natin sa sarili sumusobra, yung puso natin ang lalamig sa ating kapwa. Pangalawa, a call to action. Ang kwento ni Lazarus, hindi para sabihin na okay lang na mahirap ka ngayon, may reward ka sa langit. Hindi ganun yun. God is calling us to act. Magbigay ng pagkain sa nagugutom, magbigay ng pagkakataon sa mga kapos, at gumawa ng konkretong hakbang para makatulong. At ang pangatlo, build the kingdom now. Hindi lang someday sa langit magsisimula ang paghahari ng Panginoon. Ngayon pa lang, pwede na natin itong isabuhay sa mercy, malasakit, at sa pagbabahagi ng kung anong meron tayo. That's the bread and light na pwede nating pagsaduhan ngayong week na ito. Sa'yo na nanonood ngayon at sa mga nakapanood din sa mga previous episodes, salamat. Sa mga napag-usapan natin, aling act of kindness ang ginagawa mo na o balak mong i-practice ngayong linggong ito? I-share mo yan sa comments. Baka ang simpleng kwento mo ay magbigay inspirasyon sa iba. Kapatid, huwag tayong maging manhid. The people in needs, not someone else's problem. They are entrusted to us. The kingdom of God begins when we stop ignoring, start noticing, and choose to love in action. Jesus, King of mercy, we trust in you.